Tito, gusto ko lang po makausap pamangkin niyo eh. Kahit saglit lang po. Tawag naman po. Baka nandyan po siya. Alam mo, ikaw bata ha, natigas din ang ulo mo no. Umalis ka nga dito. Saka gumagabi na. Di matapos-tapos ang paglilinis ko ng motor. Disturbo ka talaga. Kapag-inom na nga lang, para mawala yung problema ko. Ay, ako. Gagawa ko ng paraan para masira kaming dalawa. Chill. Gagawa ko ng paraan para sa akin bumagsak si Shane. Kuya, wag po! Kuya, ano ba ginawa ko sa inyo? Wala naman po akong kasalanan na. Pati po akong ginaganito. Kasalanan? Marami kang kasalanan para sa akin. Masyado ko lang. Kaya dapat sa'yo mamatay. Ayos! Nawala na yung saman lang. Dapat talaga sino mawala. Pero masyado nyo na akong ginagawan sa babaeng gusto ko. Meron pa man lang. Kailangan niya rin mawala. Tao po. Tao po. Uy, Yayag, ikaw pala yun. Shane, pwede ba tayong makausap saglit lang? Sasabihin sana ako sa yung importante. Pwede naman, saglit lang, lalabas ako. Yayag, ano ba yung importante mo sasabihin sa akin? Tsaka, tungkol saan ba yan? Shane, nabalitaan ba nangyari kay Apong? May pumatay kasi sa kanya kagabi. At di pa alam sino gumawa sa kanya nun. Ano, Yayag? May pumatay kay Apong. Ano na ba nangyayari? Noong una, si Oscar. Tapos ngayon naman, si Apong. Alam mo, nag-aalala ako sa inyo ni Iber. Baka mamaya, isa naman sa inyo ang mawala. Teka nga lang, Shane. Anong ibig mong sabihin? Nag-aalala ka sa amin, Iber. At isa sa amin na mawawala. Eh, Yayag, nagtataka na kasi ako eh. Di ba, si Oscar, una nanligaw sa akin. May pumatay sa kanya. Tapos si Apong, nanligaw din sa akin. Pinatay din siya. Eh, nag-aalala lang naman ako sa inyo dalawa ni Iber eh. Kasi parehas kayo nanliligaw sa akin. Eh, ayoko na sanang maulit yung nangyari kay Oscar at saka kay Apong. Shane, malabo na atang mangyari sa akin yun. Dahil simula kasi yung namatay si Oscar, nag-iingat niya ako sa mga lugar ko pinupuntahan. Uyayag, ikaw pala yan. Saka nabalitaan ko yung nangyari kay Apong kagabi ah. May pumatay pala sa kanya. Oo nga po, Tito eh. May pumatay nga daw po kay Apong kagabi. Alam mo, Tito, nababahala po ako. Sa mga nanliligaw sa akin, may pumapatay po sa kanila. Kaya nga po sinasabihan ko si Yayag eh, na mag-ingat po sa panahon ngayon. Kaya nga po, Tito. Simula kasi nung may pumatay kay Oscar sa kaibigan ko, nag-iingat na po ako palagi. Ganun ba, Yayag? Sige, ang mas magandang gawin mo, umuwi ka na lang sa inyo. Teka lang po, Tito. Kararating ko lang po kasi. Siya nag-uusap pa po kami ni Shane tungkol dun sa nangyari kay Apong kagabi. Alam mo, Yayag, nagtigas rin ang ulo mo, no? Ako na nga nag-alala sa'yo, nagagalit ka pa sa akin. Baka kasi may mangyari sa'yo masama, kami yung sisi ng mga magulang mo. At alam nila, dito ka pumupunta at naliligaw sa pamangkin ko. Sige, Shane. Uwi na muna ako. Sige po, Tito. Mauna na ako. Sige bata, mag-ingat ka palagi ha. Kasi lahat ng mga nanliligaw sa pamangkin ko, may pumapatay sa kanila. Sige po, Tito. Maraming salamat sa paalala. Hindi ko po kakalimutan yun. Grabe naman tong tito ni Shane. Kararating ko lang, pinalis agad ako. Malas. Shane. Pasensya na nga pala kung bago lang ulit ako napunta dito. Okay lang, Iber. Naintindihan kita. Siya nga pala, nalaman ko yung tungkol sa nangyari kay Apong May pumatay daw sa kanya, nakakaraang araw. Pero Shane, teka nga lang.
paano mo nalaman na yung pumatay sa kaibigan ko? At saka, sino nagsabi sa'yo niyan? Ay, Ber, kinalulungkot ko yung nangyari sa kaibigan mo, si Apong. Siya nga pala, nagsabi sa akin yun, si Yayag. Nagpunta siya sa akin kahapon. Shane, nagtataka na ako dyan kay Yayag eh. Paano niya malalaman na namatay si Apong? At saka, malakas ang kutob ko. May kinalaman yung sa pagpatay sa kaibigan ko. Ay, Ber, huwag ka sana basta-basta mabibintang na may kinalaman si Yayag sa kaibigan mo si Apong. Dahil di mo naman alam ang katotohanan. Uy, Iber, ikaw pala yan. Kinalulungkot ko pala yung nangyari sa kaibigan mo si Apong nung nakarang araw. Maraming salamat po, Tito. Malakas po ang kutob ko. Si Yayag lang po ang pwedeng gumawa nun sa kaibigan ko si Apong. Dahil siya lang naman po may galit sa kanya eh, bago po siya mawala. Teka nga lang bata, sigurado ka bang may kinalaman si Yayag sa pagkamatay sa kaibigan mo si Apong? Dahil makakasuhan ka sa ginagawa mo. Kaya nga po, Tito eh. Kaya po sinasabihan ko sa Iber na wag basta-basta mambibintang. Alam mo bata, ang maganda ngayon, umuwi ka na sa inyo. Delikado na kasi ang panahon ngayon. Tito, kararating-rating ko lang po dito. Papauwiin niyo po agad ako. At saka, di pa nga po kami nakapag-usap ng ICC eh. Basta Iber, ayaw kong nandito ka. Umuwi ka na sa inyo. Di po, uuwi na po ako. Shane, mauna na ako. Nasira na kasi araw ko eh. Grabe naman tong tito ni Shane. Kararating-rating ko lang, papauwiin agad ako. Araw ka rin sa akin. Uy, Shane, dalagang-dalaga ka na no. Ang dami nang nanliligaw sa'yo. Kaya nga po, Tito eh. Alam mo naman, mana sa kapatid mo kay Nana. Jane, magandang gabi nga pala. Pwede ba ako dito makatambay? Uy, bata, bawal kang tumabay rito. Kita mo yung nag-uusap kami ng pamangkin ko. Disturbo ka talaga. Dito, tatambay lang naman po ako eh. Tsaka wala po akong gagawin masama. Nag-uusap lang po kami ni Shane. Alam mo ikaw bata ka, umuwi ka na sa inyo. Kita mong nag-uusap kami ng pamangkin ko. Di ka ba nakakaintindi? Tito, tama na nga po yan. Sige, Yayag, umuwi ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap. No bata, narinig na yung sinabi ng pamangkin ko. Kaya umuwi ka na. Masyado na itong nagiging pakalimero yung tito ni Shane. Nakakasira talaga ng araw. Jane, upo ka muna. Uy, Shane, kaya muna. May bibigay ako sa'yo, Lipton. Binili ko to sa bayan kanina. Para sa'yo talaga yan. Ay, Tito, maraming salamat po. Sakto po, paubos na po yung liptin kong isa. Shane, hindi ba tayo mag-usap? Hindi pwede, bata. Marami pa siyang gawin dun sa loob ng bahay. Eh, Tito, saglit lang naman po eh. Pati, di naman po ako magtatagal. Kaya nga po, Tito, mag-uusap lang naman po kami na Iber dito eh. Ah, basta Shane, hindi pwede. Saka marami ka pang gawin dun sa loob. Pumasok ka na dun. Pasok ka na. O ano bata? Nakita mo nang pumasok na yung pamangkin ko. Kaya umalis ka na. Ano pang ginagawa mo rito? Grabe ka naman po, Tito. Kadadating ko lang po dito at gusto ko lang po kausapin pamangkin nyo. Lagi nyo pa ako pinapauwi. Nagiging pakalamero na itong Tito ni Shin. Hindi naman sa dating ganan. Nasisira ang diskarte ko sa kanya. Hello paring Chano. Kumusta ka? Tuloy ba yung inuman natin dalawa? Sa marami bang alak dyan? Paring Chano, saglit nga lang. Parang may sumusunod sa akin.